Sobrang daming musicians, mapa-solo artist man o banda ang nagawang maiukit ang pangalan sa kasaysayan ng musika. Bawat isa sa kanila ay nakaranas ng hirap, halos walang katapusang pakikipagsapalaran at dumaan sa iba't ibang klase ng mga pagsubok bago nakarating sa tuktok ng kanilang tagumpay. Pero sa kabila ng ilang taon na binilang nila para makuha ang kasikatan na yon, ay marami naman sa mga ito ang nasira lang din agad sa isang iglap ang pinaghirapang matagumpay na karera na talagang nagbigay ng matinding disappointment sa milyon-milyon nilang tagahanga. Halika at ating kilalanin ang ilan sa mga banda at solo artist ang sinayang ang matagumpay na karera sa isang iglap lang. Welcome to Pilat Beach. Paunawa lang mga idol na ang ilan sa mga babanggitin ko sa video na ito ay masasabi nating haligi na ng industriya ng musika at pwede mong sabihin na kilala pa rin sila sa buong mundo hanggang sa ngayon. Pero ang tinutukoy natin sa videong ito ay ang pagkawala ng kanilang kasikatang taglay noong panahong nasa tuktok pa sila ng success ng kanilang karera. Unahin natin ang bandang Eagles. Welcome to the Hotel California. Binubuo ang bandang Eagles ng sobrang talentadong mga miyembro. Sila ang isa sa mga bandang malapit, hindi lang sa puso ng napakaraming Pilipino kundi ng buong mundo. Ang mga kanta nilang Lion Eyes, New Kid in Town, Desperado, Hotel California, Best of My Love at marami pang iba ay mga awiting hindi mabubura sa alaala ng marami sa atin. Ang partnership sa paglikha ng kanta ni Glenn Frey at Don Henley ay isa sa mga pinakamabangis na tambalan sa buong kasaysayan na tila ba may magic ang chemistry ng mga ito tuwing magsasama sa studio para magsulat ng mga kanta. Ganun pa man ay nagsimula ang stress at pressure ng banda noong nahirapan silang sundan ang sobrang successful nilang album na Hotel California noong 1976 na bumenta lang naman mga idol ng 32 milyong kopya sa buong mundo. Inabot ng 3 taon bago ito nasundan ng album na The Long Run noong 1979 na kahit bumenta din naman ng maayos, hindi naman maitatangging na buo na dito ang tensyon sa pagitan ng ibang miyembro, lalo na nga sa pagitan ni Glenn Frey at Don Felder noong July 31, 1980 natatapos sa sobrang successful na karera ng banda. Isang fundraiser event yon ng senador na si Alan Cranston kung saan nga ay naimbitahang mag-perform ang banda. Nagpasalamat ng personal ang senador sa Eagles pero sinagot ito ni Don Felder ng pabalang na hindi naman nagustuhan ni Glenn Frey kaya nauwi ito sa matinding bantaan ng dalawa habang nagpe-perform. Kaya malinaw na pagkatapos nilang tumugtog ay inaasahang magkakapisikalan ang dalawa pero hindi naman ito natuloy dahil mabilis na umalis na lang si Glenn Frey pagkatapos ng kanilang tugtugan. Naiwan sa venue ang sobrang galit na si Don Felder na binasag pa nga ang gitara sa backstage bago umuwi. Agad na nag-break ang banda dahil sa pangyayari na tumapos nga sa tinatamasang kasikatan ng bandang Eagles. May video tayo nitong Eagles mga idol. Kung interesado ka ay panoorin mo na lang pamaya pagkatapos nitong video. Maraming salamat. Susunod sa listahan natin is si Janet Jackson. May kasabihan nga mga idol na the show must go on. Kahit magkaproblema ang isang performer sa ibabaw ng stage ay gagawa pa rin ito ng paraang ma-deliver ng maayos ang kanyang performance para masulit ng kanilang mga tagahanga ang ibinayad ng mga ito sa tickets. Ganun pa man ang nangyari sa performance ni Janet Jackson ang naging dahilan para mapalitan ng pagkadismaya ang dating nararamdamang paghanga sa kanya ng mga taong nakapanood. Nangyari ang lahat sa Super Bowl halftime show noong mag-perform si Janet Jackson na kasama si Justin Timberlake sa awiting Rock Your Body kung saan mga idol ay tinapos ng dalawa ang performance sa pamamagitan ng pagtanggal ni Justin Timberlake ng isang parte ng damit ni Janet Jackson kung saan mga idol ay tumambad sa mga telebisyon ang kanyang mahiwagang milon. Tinawag itong Nipplegate na kinilala ng Guinness World Records bilang most searched term sa history ng internet. Naging dahilan ito ng pagkaband ng kanyang mga music video sa MTV at hindi na rin pinatugtog sa mga radio stations ang kanyang mga awitin. Humina na mula noon ang karera ni Janet Jackson. Ang nakapagtataka lang mga idol ay hindi na apektuhan ng naturang kontrobersya ang karera ni Justin Timberlake. Ang sunod sa listahan natin ay ang boy band na Blue.
Isa ang Blue sa namayagpag na boy band pagpasok ng taong 2000. Ang mga awitin nilang If You Come Back, Sorry Seems to Be the Hardest Word, All Rise, Breathe Easy, Best in Me at iba pa ay siguradong naririnig mo mayat maya noong araw. Sobrang sikat talaga nila nung panahon na yon. Ganun pa man ay nabago ang lahat noong isa sila sa nakasaksi sa mapait na atake ng mga terorista sa World Trade Center noong September 11, 2001. Nasundan nyo ng walang katapusang pagtatanong sa kanila kung ano ang kanilang nasaksihan sa halos lahat ng interview ng banda. Hanggang isang araw nga mga idol ay tuluyan ng naasar si Lee Ryan at sinabi nito sa interview na who gives the fuck about New York when elephants are being killed. Idinagdag pa nito na mas importante umano ang pagsagip sa naturang mga hayop. Isang pahayag mga idol na pinagsisihan ng noon ay 17 taong gulang pa lang na si Lee Ryan na kahit humingi na ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi yon ang gusto niyang ipahiwatig ay nakaapekto na ito ng malaki sa noon ay sobrang sikat na karera ng kanilang grupo na Blue. At ayon pa sa report ng The Guardian noong 2015 si Lee Ryan umano ang naging pinakahuling miyembro ng Blue na nakaranas na mabankrupt. Sunod naman natin pag-usapan ay si Chris Brown. Mula pumasok ang taong 2006 ay makikita mo na lagi ang pangalan ni Chris Brown sa ibabaw ng R&B at pop charts, lalo na at naging matunog ang relasyon nito sa sobrang sikat din noon na si Rihanna. Pero ang matinding kasikatan ay natuldukan dahil sa pangyayari sa pagdalo nilang dalawa sa pre-Grammy party noong February 8, 2009. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang magkasintahan dahil sa umano ay natanggap na sexual text message ng di pinangalan ng babae sa cellphone ni Chris Brown. Ang mainit na batuhan ng maanghang na salita ay nauwi sa pisikalan. Pinagbuhatan ng kamay ni Chris Brown ang kasintahang si Rihanna, kung saan nga mga idol ay talagang nakita ng publiko ang masaklap na sinapit ng dalaga, lalo na at kumalat ang imahe ng bangas na mukha nito sa lahat ng social media platform. Agad na nakasuhan si Chris Brown ng felony assault at felony criminal treats at nasentensyahan ito ng 5 taon na probation at 1,400 hours ng public service. Hindi na muling nakuha ni Chris Brown ang respeto at paghanga ng mga tao na katulad ng dati. Naging troublemaker ito lalo at nasabwat pa sa mga violent incidents noong 2011, 2012, 2013, 2015 at 2016. Hindi siya nasabwat sa kahit ano noong 2014 dahil nakakulong ito sa naturang taon ng 131 araw. Aktibo pa rin siya sa musika hanggang sa ngayon at makikita pa rin ang kanyang mga album sa ibabaw ng Billboard 200, pero hindi niya na naranasan o naibalik pang muli ang kasikatang mayroon siya bago mangyari ang naturang insidente. Sunod sa ating listahan ay ang Milli Vanilli. Ang duo na Milli Vanilli na binubuo ni Rob Pilatus at Rob Morvan ang isa sa mga naghari sa mga music charts noong late 80s. Pero ang pinakamalaki nilang live performance sa stage mismo ng MTV noong July 1, 1989 ang naglabas ng buong katotohanan na ang magandang mga boses pala sa likod ng mga awitin ng dalawang makisig na binata ay mga peke pala. Sa kanilang performance sa harap ng mahigit ng 80,000 katao ay biglang nagloko ang audio tape ng inaawit nila na Girl You Know It's True. Tumalbog ng paulit-ulit ng maraming beses ang simula ng chorus ng naturang awitin na naging dahilan para kabahan ang dalawa at dali-daling bumaba ng stage. Sa kabila naman ng pangyayari ay nakatanggap pa rin ang dalawa ng mga awards. Kasama pa nga dyan ang isang Grammy Award na lalong nagpasiklab ng galit ng mga kritiko. Kaya dumating na din sa punto na nahirapan na ang mga itong pagtakpan ang kanilang kasinungalingan. Isiniwalat ng kanilang manager na ang Milli Vanilli umano ay peke at ginamit lang na maging mukha ng magandang mga awitin ang dalawa, na ang totoong kumakanta ay mga session singers. Matapang namang humarap
humarap ang dalawa sa publiko para humingi ng kapatawaran at isinauli din ng mga ito ang mga napanalunang awards. Pagkalipas ng ilang panahon ay muling bumalik ang dalawa para magkaroon ng comeback na sa pagkakataon na yon ay gamit na nila ang sariling boses pero hindi na ito nagkaroon pa ng kahit anong success. Ang pinakahuli sa ating listahan mga idol ay ang bandang Creed. Una pa lang na album ng mga ito na may On Prison noong 1997 ay na-certified na agad sa US bilang 6 times platinum. Ang pangalawang album na Human Clay noong 1999 na naglalaman ng mga kantang Higher at With Arms Wide Open ay na-certified naman na 11 times platinum o Diamond album. At ang pangatlong Weathered noong 2001 na naglalaman naman ng My Sacrifice at One Last Breath ay muling nag 6 times platinum na magpapatunay kung gaanong kasikat at kalaki ang bandang ito noong late 90s. Sinong mag-aakala mga idol na sa isang saglit ay makakasama din sila sa listahan ng mga most hated bands. Nasabit kasi sa iba't ibang kontrobersya ang bukalista ng mga ito na si Scott Stapp. Na natili man silang buo nung panahon na yon ay isang pangyayari naman ang tuluyang tatapos sa kasikatan ng banda. Nasangkot sa isang car accident si Scott Stapp na nagbigay ng injury dito. Ang malala pa, bukod sa dating addiction nito sa alak ay nalulung pa ito sa iniinom na painkiller na sa sobrang high nito sa naturang gamot. Sa isa nilang konsyerto hindi umano nito makanta ng ayos o tama ang lyrics ng kanilang mga kanta na naging dahilan mga idol para idemanda ang banda ng kanilang sariling mga fans. Na-dismiss naman ang kaso pero nawala na sila ng matagal sa mata ng publiko hanggang isang araw nga mga idol noong June 2004 ay inanunsyo ng mga ito ang kanilang breakup. Bumalik naman ang mga ito pagkalipas ng ilang taon at nakapaglabas pa nga ng album na Full Circle noong 2009 pero hindi na nila naibalik pa ang dati nilang kasikatan. Ang mga nabanggit natin sa videong ito mga idol ay ilan lamang sa mga sikat na banda at solo recording artist na nasira lang sa isang iglap ang sobrang tinatamasang kasikatan. Sino sa mga nabanggit natin sa videong ito ang hinangaan at hinahangaan mo pa rin hanggang sa kasulukuyan? Pag-usapan natin yan mga idol sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.